Okay guys, so we've got a comment po from one of our viewers dito sa YouTube channel from Ma'am Angela Cubio 8763. Okay, so sabi niya guys, for me lang kung gusto lang talaga ipasa ang exam, much better na dun na lang sa practical ways, yung mas madali ang technique. Kasi may oras kang hinahabol eh. But if you want to be fluent in speaking Korean language, you have to go to the word for word translation or grammar structure. Okay, so thank you for that comment, Ma'am Angela. Okay, so I think maraming beses na ako naka-receive ng ganyang comment guys, no? Na sinasabi na mas maganda na practical ways yung technique na lang talaga. Okay, so actually I agree sa lahat ng mga nagko-comment ng ganon. Pero I think na misunderstood lang no, kung bakit ko siya word by word, no? Bakit word by word yung explanation ko pag paragraph. Okay, so lahat ng videos ko yata guys sa mga paragraph, okay, talagang iniisa-isa ko talaga siya. Kasi iniisip ko na baka may manood na isang aspirant na kulang pa sa vocabularies. Okay? So kasi yung training ko pag paragraph, okay, yung way of delivering ko, way of explaining ko is naka-design siya doon sa mga tao na kulang yung vocabularies. Meaning, gusto kong ipaintindi yung paragraph, okay, sa isang tao na kulang ng vocabularies. Yung nagsisimula pa lang. Okay? So, yun po yung point of view ko. Kaya, iniisa-isa ko siya. Kasi I want the student, okay, gusto ko sa isang student na talagang matuto siyang magbasa, matuto siyang umintindi ng kanyang binabasa. Okay? And the only way to do that, okay, is to look for the words na hindi niya naiintindihan. So by doing it word by word, so doon niya malalaman kung ano yung mga words na hindi familiar sa kanya. So yun yung pag-aaralan niya. Kasi the tendency, pag may nakita kang word dito na hindi mo alam, so on the next question, maaaring lalabas din yung word na yun, mag-a-appear na naman siya. So para ma-avoid mo na yung confusion, para ma-less na yung pagiging familiar lang, so better na pag-aralan mo na siya. Kasi the more you encounter it, the more natatatak siya sa'yo. Okay? So, ganun po yun. So, yun po yung reason ko kung bakit ko siya word by word, yung explanation. But I did not say, and I don't say, and I will not say. So, hindi ko po sinabi, guys. Now, wala po ako matandaan na video na sinabi ko doon na during the examination, kailangan mong isa-isahin yung paragraph. Eh, hindi naman talaga ganun guys. Kasi, meron na tayong oras. Doon ako agree. Agree ako sa sinabi na ganun. Okay? So, therefore, kailangan natin ng technique or kailangan natin ng technique para masagutan natin ng mabilis yung paragraph. Okay? So, yun nga guys. So, again, hindi ko po sinabi during examination na kailangan isa-isahin mo. During the practice, of course, mas maganda, praktisan mo siya ng isa-isa. Kasi darating yung time guys, siguro sa maraming beses mong ginagawa yan is kusa ka ng bibilis. Bibilis ka ng umintindi, bibilis ka ng makabasa, bibilis ka ng makasagot kasi maraming beses mo siyang ginagawa, yung pag-iisa-isa. Automatic na susunod na yon. Okay? Pag consistent na ginagawa mo yon, yung pag word by word. Okay? So again, during the examination, tama naman na sinabi nila na apply the technique kung ano man yung na-develop mo. Kung ano man yung technique na natutunan mo. Okay? So, yun po yung sinasabi nila guys. Okay? Pero again, advice to the learners, no? For me lang. Okay? Kasi I have taken the EPS topic. Maraming beses na ako nakapag-exam guys sa topic. Hindi naman maraming beses. 2 beses. Nung unang punta ako ng Korea, 1 beses na yon. Then yung pangalawang balik ko sa Korea, 1 beses din yun. Yung unang beses ko, PBT. Yung pangalawang beses, CBT. Okay? And then yung way ko ng pag-aaral is, yun talaga guys, yung word by word talaga yung pag-aaral ko. Pag may hindi ako naintindihan na word, yun, tinitake note ko siya, pinag-aaralan ko siya. Pag may mga grammar akong hindi naintindihan, tinitake note ko din, pinag-aaralan ko din. Ganun ako ka-decidido that time. Okay? Decidido talaga ako that time. Okay? So, alam ko na yun talaga yung makakatulong. Pero hindi siya ganun kadali. Pero yun yung ituturo ko guys. Kasi
Yung teaching ko naman is para talaga dun sa mga desidido. Okay? Hindi naman ako magtuturo ng mga tao na hindi desidido. Okay? And I will not scam you. So, hindi ko po kayo lulukohin. Nasasabihin ko sa inyo na kahit kulang yung vocabularies mo, kaya mong sumagot using the technique. Kasi iba na po yung exam ngayon, guys, eh. No? Talagang nag-iba na siya. Kung dati kaya yung ganun, eh ngayon hindi na. Kailangan mo talagang mag-ipon ng maraming vocals. So, yun talaga yung advice ko if you really want to pass the examination. If you really want to take risk, no, for this dream. Ganun.